ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi Magandang umaga po sa ating mga taga-panood at taga-pakinig ng Kakampi online, lalong-lalo na po sa ating mga tinuturing nating mga bagong bayani, ang Yes. ating mga OFW members. Ako po ang inyong lingkod sa umagang ito, Mr. Jun Miguel, at kasama ko po si... Okay, so isang magandang umaga sa mga OFW na tagapakinig at nanonood, no? Ako nga po pala si Aljon, Information Officer, na nakabase po sa POEA, so may Pag-ibig Office po tayo, no? Okay, so we are information officers ng Pag-ibig Fund. Para po sa ating mga katanungan, no, pwede po kayo mag-email sa www.usstream.tv/channel/kakampionline or kakampi-news.blogspot.com or kakampi.wix.com/kakampi, at pwede rin po kayong tumawag sa telepono bilang 553-8656-788-3607. So lahat po ng mga phone-in questions nyo ay malugod po naming sasagutin po yan. Okay. Okay? So, umpisahan na po natin ang ating maiksing programa regarding po sa mga discussions sa programs and benefits po natin bilang isang Pag-ibig member. Okay, so Aljon, short description lang or history, no? Pag-ibig was created in 1981 by presidential decree, no, of 1752, pero mas pinalawig pa ito, no, ng bagong batas. Ito po yung RA 9679, lalong-lalo na po or particularly sa ating mga OFWs. Okay, kasi dati po para sa kaalaman, no, ng mga nakakarami, voluntaryo lang, no, para sa mga OFW yung magpa-miyembro sa Pag-ibig Fund. Pero under RA 9679 o yung tinatawag po natin na Home Development Mutual Fund Law of 2009, effective po noong January of 2010, naging mandatory na po siya. Kasama na po yung ating mga OFWs. Maiksing pagpapakilala po, no, sa ating Pag-ibig Fund. So, how big ba is Pag-ibig? Pag-ibig right now, as of December 2014, has 15 million members at 25% po dyan are OFWs. Okay? So, yung word na Pag-ibig actually is only an acronym. So, Aljon, ano ba yung ibig sabihin ng word na Pag-ibig sa Pag-ibig Fund? Okay, so para po sa kaalaman ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lang basta siya salita. So, ito po ay binubuo ng maraming salita na kung saan ito ay sumasalamin sa kung sino-sino yung mga nagtutulungan under ng Pag-ibig Agency. So, ang pag-ibig ay ang pagtutulungan para sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno. Ayan. Yun po yung ibig sabihin ng word na Pag-ibig. Kasi doon tayo mas kilala, no? Yes. Pag-ibig Fund. Pero ang corporate name po namin is Home Development Mutual Fund. Para mas malapit sa mga manggagawang Pilipino, no, ginawa po namin itong Pag-ibig Fund.
At ang branches po natin sa as of today at ang tinatarget po natin bago matapos ang 2015 is 117 branches nationwide dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas At pa sa lamang. kasalukuyan po, meron din tayo mga 22 posts overseas naman. So, Aljon, ano-ano ba or kung saan ba yung ating mga overseas posts abroad? Okay, so meron ho tayong mga post na matatagpuan natin sa London, Rome, Greece, Milan, Dubai, Bahrain, Alcobar, Riyadh, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, Oman, Jeddah, Macau, Korea, Japan, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Malaysia, and Singapore. And then yung pinakabago ho nating post, ito Yes. po ay matatagpuan sa New York, USA. Kaka-inaugurate lang yan or kakabukas lang nitong taon, no? Nung July, no? 2015. At dalawa po ang mandato ng Pag-ibig Fund. Andiyan po yung savings at pangalawa yung housing. So i-discuss po namin today yan ni Aljon para mas mapalawig po, no, yung ating kaalaman sa Pag-ibig Fund. Okay. Ang Provident Savings at yung ating housing program. Okay? So, syempre, pagka OFW, paano po ba sila magpa-miyembro sa Pag-ibig Fund? Aljon. Okay, so kapag kayo po ay isang OFW or migranteng manggagawang Pilipino, ang bawat bansa po ay meron tayong tinatawag na Pag-ibig Desk na matatagpuan ho natin sa embahada o sa mga konsulado, no, sa labas ng ating bansa. Yung binanggit mo kanina, no, na Yes. mga overseas posts natin, yung 22 na overseas nasa Asia posts. Pacific, sa Europe, Middle East, at yun nga pong bago namin dun sa North America. Yes. Okay, so kung gusto nyo pong personal na pumunta sa mga Pag-ibig Desk, so dun ho kayo pupunta at pwede kayong mag-updates or mag-verify po ng inyong account at pwede rin ho kayong magpa-register sa mga information officers natin na nakabase dyan ho sa embahada or konsulado. Maari rin na kapag kayo po ay nagbakasyon sa Pilipinas, maari nyo pong bisitahin ang ating OFW Center na matatagpuan po natin sa 6th floor, Justin Building, Hill Puyat, dito po sa May Makati. Okay? Kung kayo naman po ay nagpa-process ng inyong exit clearance or OEC at palagian kayong pumupunta sa POEA, meron rin ho tayo dyang Pag-ibig satellite office. So, meron ho tayong 3 office dyan. Matatagpuan yan sa lobby, sa Balik Manggagawa room, and at the same time sa 2nd floor po. Okay? Kung kayo naman po ay malayo sa POEA or dito po sa sentro, maaari ho kayong pumunta sa any branch ng Pag-ibig nationwide. So katulad ng sinabi po ni Sir June, Miguel, so meron ho tayong 114 branches sa ngayon na nakasalukuyang nakasalukuyan silang nagsiservisyo sa atin. Mga manggagawa. Nationwide po yan. Target po natin is 117 branches. Ongoing pa po. No? May mga nagbubukas pa kaming mga branches sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yung tinatawag po natin na mga MSBs. Okay. Or Member Services Sectors or branches natin. Okay, siyempre, kapag miyembro na tayo, no, ng Pag-ibig Fund, pwede na po tayo mag-start na maghulog ng ating contribution or savings. Minimum savings po natin is 100 pesos a month at pwede po natin yang i-upgrade kahit magkano po nating gusto. At ang paghuhulog, pwedeng monthly, quarterly, or yearly. Pwede rin po tayo maghulog ng ating savings abroad sa ating mga remittance partners. Mamaya, ibabanggitin po natin kung ano-ano po yung ating mga remittance partners. Pati po, any Pag-ibig branches, pwede rin po kayong maghulog. Kung nasa abroad po kayo, wala po kayong time para maghulog ng inyong savings, pwede nyo po yung pahulugan dito sa Pilipinas. Sa mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, lapit lang po sila. Any Pag-ibig branches or bayad centers, pwede rin po silang maghulog. Mamaya, may mga partners na rin po tayo dito sa Pilipinas kung saan po kayo pwede maghulog ng inyong savings. Okay? So, ano ba yung mga salient features natin, no, Aljon, kapag ikaw ay membro ng Pag-ibig Fund? Alright. So basically kasi ang Pag-ibig kasi ito ay tinatawag nating Provident Savings Account. So iipon po ang Pag-ibig na kung saan kumikita ng dividend or interest taon-taon yung pera ho natin. So para po sa inyong kaalaman, 4% per annum or per year yung kinikita ng pera natin sa Pag-ibig. So maaari pong madoble or matriple yung pera natin, no?
At the same time, since savings ho siya, meron siyang maturity date at meron ding panahon kung kailan pwede na nating i-withdraw or ibalik sa inyo yung inyong hulog. So mamaya po i-discuss natin kung kailan po ba natin makukuha or maibabalik sa atin yung perang inipon natin sa Pag-ibig Fund. Mapapansin niyo yan actually kung kayo po ay na-employed, no? Dito sa Pilipinas. So paano ba nadodoble or natitriple? For example, magkano ba yung kinakalta sa inyo nung kayo po ay locally employed? 100 pesos. Oo, tama. At tinatapatan po yun ng inyong employer ng another 100 pesos sa total of 200 pesos a month. So, halos dumoble na, no, yung inyong savings. Tumitriple naman siya dahil naman po sa annual dividend earnings na tinutubo ng ating savings taon-taon. Tulad nga ng binanggit ni Aljon kanina, minimum dividend earnings po natin every year is 4%. No? So, di hamak, no, na mas malaki compared po kapag kayo ay nag-save sa mga bangko, no, for example. Tama, partner. Partner, parang sa madaling sabi natin dito is, no, kapag ikaw ay OFW, hindi na ito katulad ng local ka na fix yung hulog. So, maaari nilang taasan. So, mas mataas yung hulog natin, mas malaki yung pagkakataon natin na tumaas yung hulog natin sa Pag-ibig. Yung dividend earnings. So, mas malaki yung savings, mas malaki yung dividend earnings, mas malaki yung loan entitlement natin kapag kayo ay maglo-loan naman. So, portable din po yung ating savings sa Pag-ibig Fund. So, kahit magpalipat-lipat po kayo ng company from one employer to another or from local to overseas, lahat po ng savings natin nasa pangalan po rin po natin yan, na hindi po yan nawawala or nadi-dissolve pag lilipat po tayo ng ibang company. Hanggat hindi nyo po siya wini-withdraw, no, nasa inyo pa rin po siya. Bagkus nag-earn pa rin siya ng dividendo. Okay. Yun nga, gigayan din po nung nabanggit kanina, lahat po ng savings natin are withdrawable. Yes. No, may mga grounds po tayo for withdrawal. Una, andyan po yung membership maturity. Yes. So, Aljon, ano ba yung sinasabi natin na membership maturity? Okay, so kapag si member ay nakapaghulog na ng 240 months or kung taon yung bibilangin natin 20 years na tuloy-tuloy na paghuhulog, lahat po ng pera ni member ay maaari nang ma-withdraw, lump sum and then tax-free. So ito yung kagandahan sa savings sa Pag-ibig Fund. Kapag tayo ay nag-save dito, ito po ay hindi babawasan ng tax kapag ibinalik sa atin. At ito po ay government guaranteed. Since si Pag-ibig po is government financial institution, so tax-free po yung ating savings. Okay. So isang bagay pa po, kapag kayo naman po ay hindi naka 20 years na hulog, and then si member ay na-reach niya na yung retirement age niya, 60 years old, maaari niya na pong i-withdraw yung hulog niya. O kaya naman kung ayaw niyo pa mag-withdraw ng taon ng kayo po ay 60 years old na po. So optional yun. Yes, optional pa lang siya. So yung mandatory na retirement natin is 65 years old. 65 years old. So, another case naman, kung kailan pwede na natin i-withdraw yung ating savings, kapag si member is permanently or totally disabled or insane. Yun po yung other cases kung saan po pwede. Another, yung permanent departure from the country. Kung si member nag-migrate abroad, doon na nanirahan, pwede na rin po niyang i-withdraw lahat ng kanyang savings. Alright. Or separation from service due to health reasons, pwede na rin niyang po i-withdraw yung kanyang savings, or in case of death, no, ng member, automatically lahat ng kanyang savings pwede na po yung i-withdraw ng kanyang beneficiaries. Alright. Kung may housing loan si member nang namatay, automatically pulipid yon yung kanyang housing loan, basta updated, no, yung kanyang hulog sa amortization, wala nang alalahanin na obligation or pagkakautang, no? Alright. Yung mauulila ni member. Partner, additional lang, no, pagdating sa beneficiaries, sa Pag-ibig ang sinusunod namin dito, family code. Yes, so kahit family hindi code. ka mag-declare ng beneficiaries mo, kapag ikaw ay single, ang automatic ang iyong mga beneficiaries ay ang iyong magulang at inyong mga kapatid. Kapag kayo naman ay married, lahat ho ng hulog ninyo ay mawi-withdraw na inyong asawa at inyong mga anak. So kahit hindi nyo po isulat yung beneficiaries nyo, automatic po susundin po natin yung ating family code. Alright. Okay? Kasi mayroon din na nagde-declare, lalo na pagka OFW kukuha OIC,
nagkakamadali, pangalan na lang, no? Oo, tama. Yung ipipilapan sa kanilang form, no? Oo, so malaking tulong kapag Oo. family code yung sinunod. Okay. So, another salient features, kapag kayo po ay membro, pwede kayo mag-avail ng mga loan programs, no, sa Pag-ibig Fund. Una, meron tayong short-term loan, at pangalawa, meron tayong long-term loan. Sa short-term loan, andyan po yung multipurpose loan and calamity loan. So, ano ba yung multipurpose loan, Aljon, na tinatawag? Alright, so kaya siya tinawag na multi-purpose loan kasi ang loan na ito ay cash loan na kung saan maaari nating gamitin sa kahit anong bagay na gustuhan or nagustuhin natin o rason na gustuhin natin. Ito po ay sa mga dagliang pangangailangan kung kayo po ay nangangailangan ng pera na pangmatrikula ng inyong mga anak or kapatid, maaari po kayong mag-loan sa Pag-ibig Fund gamit po ang multi-purpose loan natin. So isang bagay pa po, meron din tayong tinatawag na calamity loan. So under din siya ng short-term loan. No? So yan, si partner ano ba yung qualifications natin para sa ating multi-purpose loan? Okay, so para ho tayo ma-qualify sa ating multi-purpose loan, dapat ho si member ay meron na siyang hulog na at least 24 months. Tapos dapat updated siya ng hulog niya for last 6 months, okay? So 60% po nakabuang ipon niya kasama yung interest na kinita nun, ayun po yung maaari niyang mahiram sa Pag-ibig Fund. So, yung savings po natin or yung loan entitlement po natin sa ating multipurpose loan is magbabase po, no, sa ating naihulog na at kung gaano na po tayo katagal na miyembro ng Pag-ibig Fund. Tulad nung nabanggit kanina ni Aljon, kung kayo po ay naging 24, no, to 59 months na savings, pwede kayo mag-avail ng hanggang 60% ng inyong contribution ang pwede nyong ma-loan, no? Kapag 60 to 119 months naman, up to 70% yung pwede nyong ma-loan, no? Kukuha po tayo doon sa inyong tinatawag na TAB, no? Yung total accumulated value. Yun po yung kabuuang contribution nyo or hulog nyo or savings nyo sa Pag-ibig Fund. Right. Kung meron naman kayo at least 120 months, 80% yung pwede nyong ma-loan sa Pag-ibig Fund. So maximum of 80%. Maximum of 80%. So 60 up to 80% ng inyong total contributions or savings ang pwede nyong ma-loan sa Okay. Pag-ibig Fund. Pero yung calamity loan, Aljon, na tinatawag, paano ba pwedeng mag-avail yung ating mga members? Okay, so pagdating naman sa calamity loan, kaya ito tinawag na calamity loan in the first place. Kapag ang inyong lugar dito sa Pilipinas ay nadeklara na nasalanta ng anumang kalamidad, maaari ho tayo mag-apply ng calamity loan sa Pag-ibig Fund. So automatic po 80% po ng kabuang ipon natin, basta ho tayo ay naka 24 months ng hulog, maaari ho nating hiramin or ipasok under ng calamity loan. Yes. Okay, so ito po ay payable 2 years, 2 years, no? Parehas Okay. yun, no? Yung Parehas lang, ating multipurpose loan and calamity loan. Okay? Kung may multipurpose loan si member, pwede pa rin ba siyang mag-avail ng calamity loan? Yes, partner, pwede. Kung siya po ay nakapag-loan ng 60% under ng multipurpose loan, 20% naman po ng kanyang natirang hulog ay maaari niyang hiramin under ng calamity loan. So dapat po ang maximum na loan lang natin, regardless kung combination siya ng multipurpose loan or calamity loan, dapat hindi siya lalagpas ng 80%. Okay. So ginagawa natin yon, isang rason para hindi maubos yung ipon ni member kasi nga basically savings account, no, dapat hindi siya nasisira. So basta po yung residente nyo is under declared calamity stricken area, basta dineclare po, no, ng inyong munisipyo kung yan po ay binagyo, no, nasalanta ng bagyo or anumang natural calamity na nangyari sa lugar nyo, pwede po kayo mag-avail for calamity loan. Mas pinababa po ang interest rates po natin sa calamity loan. Dati 10.75% yan, ngayon halos half na, 5.95% na lang yung interest niyan. So napakalaking bagay po yan, no? Yes, napakalaking Kapag tayo tulong. po ay nasalanta, no, ng kalamidad. Okay? So aside po doon sa ating Pag-ibig One na tinatawag ay yung Provident Savings, another program po kung saan po kayo pwedeng mag-avail or pwedeng mag-invest sa Pag-ibig Fund ng mas malaking savings is through MP2, no, na tinatawag. Ito po yung Modified Pag-ibig 2 program kung saan pwede kayo makapag-impok ng mas malaki at kumita ng mas malaking dividendo kumpara doon sa regular
Pag-ibig Savings po natin. So, Aljon, ano ba yung MP2 na tinatawag po natin? Okay, so MP2 stands for Modified Pag-ibig 2. Unlike sa Pag-ibig 1 na mandatory siya according sa batas natin, so yung Modified Pag-ibig 2, another account which is voluntary. Kung familiar tayo sa mga term ng bank, maaari natin siyang ihalin tulad sa tinatawag nilang time deposit. Bakit? Kasi itong Modified Pag-ibig 2 ginawa upang tayo ay makapag-ipon ng malaki sa maikling panahon lamang. Dahil ito ay may maturity date na 5 years, okay? So sinasabi natin na mas malaki yung pwedeng kitain kasi kung ikukumpara sa Pag-ibig 1, yung minimum na pwedeng kitain interest ng pera natin dito is 4%. While sa Modified Pag-ibig 2, mas pataas siya ng 0.50. Okay, so 4.5 yung pinakamababang pwedeng kitain ng pera natin sa Pag-ibig Fund. Since hindi naman fix yung interest rate natin per year at tumataas ho ito, kung tumaas po ang rate natin ng interest sa Pag-ibig 1, automatic tataas din yung rate natin pagdating sa Modified Pag-ibig 2. So, as far as I know, sa ngayon, nasa 4.18 tayo sa Modified Pag-ibig, sa Pag-ibig 1 natin yung mandatory. So, automatic sa Modified... That's for 2014, 4.18 yung dineclare natin na dividends. So, sa MP2, automatic 4.68. 4.68%. Okay, so mas mataas siya. Partner, kung i-compare natin siya sa mga bangko, as far as I know, standard yan eh. Ang sa bangko, naglalaro lang sila sa 0.5 per annum. So, sa Pag-ibig natin, sa Pag-ibig 1 mo, 4% per annum. Sa Modified Pag-ibig 2, 4.50. So, mas malaki. Mas malaki. Kung i-compare niyo siya sa saving system sa banks, mas mataas tayo ng halos 6 times no compared doon sa banks. Tapos may withholding tax pa no doon sa iba. At sa atin naman is tax free. Okay. So and government guaranteed. And government guaranteed po lahat ng savings natin. For only minimum of 500 pesos a month, pwede na kayo mag-start na mag-save under MP2 program. Okay. So, minimum po yung 500, pwede nyo pong increasean yan kahit magkano nyo pong gusto. At ang paghuhulog po, pwedeng monthly, quarterly, or yearly. O kahit once a year lang kayo maghulog, no? Kung ilalamsam nyo naman, pwede, mas maganda, no? In your own convenience din, no? Yung paghuhulog. Basta sa loob ng 5 years, pwede nyo na siya pong i-withdraw kung papatubuan nyo lang. Actually, mas marami tayong OFWs no na nagpapamiyembro under MP2. For example, sa Europe, lahat halos or average of OFW members natin sa Europe are MP2 members at naguhulog ng at least 1,000 euro. Okay, so napakalaki. So ang laki no ng kanilang savings. At meron din tayong dalawang members, mag-asawa sila na taga Brunei na nag-impok din ng MP2 na tig 1.5 million. Napakalaki. Nakita nila kasi yung kagandahan ng Modified Pag-ibig 2. Nakita nila na mas maganda, no? Mas malaki yung balik sa kanila pag pinasok nila yung pera nila sa MP2 ng Pag-ibig Fund. So, return of investment, no? Yes, after 5 years, lump sum and then tax free. Winidraw nila actually yung savings nila sa bangko, tapos sa kanila hinulog sa MP2. So, ganun po kaganda yung ating MP2 program at ginagarantiya po ito ng gobyerno natin. Okay? So, aside po doon sa ating mga provident saving systems at kung saan po mas kilala si Pag-ibig Fund, ay yung home lending program naman na i-discuss naman po sa atin ngayon ni Aljon pagkalipas po ng maiksing paalala. So, commercial break po muna tayo. No? So, magbabalik po kami at after po ng break ay didiscuss naman po natin yung ating home lending program. Muli po, ulitin ko lang po, kung meron kayong mga katanungan, pwede kayo mag-email sa www.ustream.tv/channel/kakampi-online or kakampi-news.blogspot.com or kakampi.wix.com/kakampi or tumawag po kayo sa telepono bilang 553-8656 or 788-3607. So muli po, magbabalik po kami para sa pagpapatuloy ng programa ninyo. Ito po ang Pag-ibig Fund.
benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi Hey, so magandang umaga po muli sa ating mga tagapanood, especially sa ating mga tinuturing na bagong bayani, ang ating mga OFW members. Muli po, ako po si Jun Miguel at kasama ko po si... Aljon po from POEA. Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating programa, muli po, hinihikayat po namin kayo na kung meron kayong mga katanungan, wag po kayong mag-atubili na tumawag dito po sa ating programa para masagot po namin at malinawan din kayo sa mga ibang programa or benefits bilang isang Pag-ibig member. Okay. Ulitin ko lang po, pwede po kayo mag-email sa www.usstream.tv/channel/kakampionline, kakampi-news.blogspot.com, kakampi.wix.com/kakampi, o tumawag sa telepono bilang 553-8656 at 788-3607. At sa pagpapatuloy po ng programa nyo, i-discuss naman po ni Aljon kung saan po mas kilala si Pag-ibig Fund, yung ating home lending program. So Aljon, ano ba yung home lending program ng Pag-ibig Fund? Alright, so tulad nga na sinabi ng partner ko, ang Pag-ibig ay hindi lamang siya kilala sa pagiging Provident Savings Account or ipon. Ang Pag-ibig ay maaari rin ho nating magamit kung tayo po ay nagnanais na makapagpundar o magkaroon ng sarili nating bahay at lupa sa pinakamagaan na paraan. Ang Pag-ibig ay nag-o-offer po ng tinatawag nating housing loan program, okay? So si member po, basta po siya ay aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund at nakapaghulog na po siya ng at least 24 months na hulog, maaari na ho siyang mag-avail ng tinatawag nating housing loan. So ano-ano yung mga purpose ng housing loan na pwede nating ipasok sa Pag-ibig Fund? Kapag po si member ay bibili ng residential unit, bahay o lupa, dito po sa Pilipinas, kaya naman kung siya ay nagnanais na makapagpundar lamang ng lupa at siya yung mismo magpapatayo ng bahay, pwede rin ipasok yan sa Pag-ibig Fund. O kung si member po ay nagnanais na makapagpundar ng condominium unit all over the metro, kung gusto niya mas malapit dito sa Metro Manila, maaari rin ipasok yan sa Pag-ibig Fund. O kung si member meron siyang lupa, sariling lupa at nais niya magpatayo ng bahay, maaari ring ipasok sa Pag-ibig Fund ang construction of house, home improvement,
Okay, o kaya naman kung si member ay may existing loan sa bangko or developer, maaari niyang i-refinance or ipasok sa Pag-ibig Fund or ilipat yung kanyang existing loan at kami po yung mag-finance ng housing loan ninyo. Yun po yung refinancing, no? Refinancing. Na tinatawag natin. Or combination. Yes. No, of loan purposes. Yes. Aljon, gaano ba kalaki kung si member ang kukunin niya lang is lot, fully developed lot, hanggang lang square meter ang pwede niyang i-loan gamit si Pag-ibig Fund? Okay, so pagdating naman sa purchase of lot, dapat yung sukat ng lote ay hindi lalagpas ng 1,000 square meter. Oo. Okay. So, hindi po dapat lalagpas at ang titulo dapat residential. So, hindi rin pwede yung agricultural or commercial. Yes. So, sige Aljon, pagpatuloy natin. Okay, so ang loan amount po na maaari nating makuha sa Pag-ibig Fund or ino-offer ho namin sa inyo ay hanggang 6 million pesos. Ang loanable amount ay idinedepende ho natin sa appraised value ng property bibilihin and at the same time sa monthly gross income or capacity to pay ng member. Okay? So kung si member po ay nagnanais na makapagpundar halimbawa ng property na halagang 3 million pesos, so most likely sa ganoong halaga lamang siya magagrant. Okay? So capacity to pay kasi ang basis natin is ang kanyang gross monthly income. Yes. For example, sa 1 million, no, ang kailangan na gross income ni member is 18,000. Alright. Sa 3 million, 63,000 dapat yung kanyang gross income kung 3 million yung tina-target na amount ni member. At sa 6 million, kailangan ang kanyang gross monthly income is at least 126,000. Alright. So, doon po tayo magbabase ng inyong loan entitlement. Alright. So basta meron lang tayong hulog na 24 months, huwag nyo pong isipin kung gaano kalaki yung dapat ihulog sapagkat ibinabatay naman ho natin most of the time yung loanable amount sa monthly gross income and then sa appraised value ng property. Pagdating naman partner sa construction of house, home improvement or renovation, yung loanable amount natin nakabatay ito sa building plan and bill of materials na gagamitin sa pagpapatayo. So dapat yung building plan natin, ang gagawa nito ay licensed architect or engineer. Sila yung magde-declare ng amount. Yung amount na yun yung pwedeng ipahiram ng Pag-ibig Fund. Okay. So yun po. So borrower's eligibility, kailangan meron lang at least 24 months of contribution. So kahit putol-putol yan, yung 24 months na yan, basta active member kayo, pwede na kayo mag-avail for a housing loan or home lending. Kung wala naman, kung kaka-miyembro nyo lang no, sa Pag-ibig Fund, wala pa kayong hulog, nag-register lang kayo, gusto nyo na mag-file for housing loan, pwede naman po. Pwede nyo pong i-lump sum yung buong amount na 24 months. Okay. At meron din tayong updates no, sa housing loan. So, dati kasi, hindi natin pinahintulutan no, yung multiple housing loan. Ngayon, pwede na po. Yes. Dati kasi, adjoining lang. No, pagka mag-additional loan kayo, kailangan adjoin yung bahay nyo. For example, row houses or townhouses, dapat magkakadikit yung property na ilo-loan nyo. Hindi pwede yung magkakatapat or ibang property kasi separate title na yon. Ngayon, pinapayagan na yon ng Pag-ibig Fund, pwede na kayo mag-avail ng multipurpose loan basta kaya no ng inyong capacity to pay no na ma-avail yung amount na yon. So partner, ang ibig sabihin nito kahit magkakahiwalay yung property, kahit ilang property. Yes, kahit ilang property, basta kaya ng inyong capacity to pay, pwede na po kayo mag-avail sa Pag-ibig Fund. So kahit separate, kung gusto niyo bilihan ng bahay si Mrs., no, mga chikiting natin, mga anak natin, pwede na po. Basta kaya ng ating capacity to pay. Ang monthly gross income. Okay. So, another? Alright. So, isa pa pong updates pagdating po sa housing loan natin, yung tinatawag nating MRI insurance premium. So, mas pinabababat na ho natin siya. Kung dati, 0.41 po per thousand yung MRI ho natin, ngayon po, ibinaba na siya sa 0.23. Okay, so almost half yung ibinaba ng ating binabayarang insurance, no? Yes. The same time, sa Pag-ibig Fund, meron tayong tinatawag dito na maari nang mabayaran ng buo or maari nang ma-fully paid yung property natin kapag si member or yung kliyente natin na nag-avail ng housing loan ay pumanaw.
Okay? So in case of death, maaari na tong maging fully paid at makuha na ng mga beneficiaries niya. So ngayon po, merong bagong updates na pwede na rin kapag si member ay nagkaroon ng permanent total disability, no? So ang kanyang property ay maaari nang ma-fully paid. Kasi sinasagot na po yan, no, ng ating MRI, no, yung Mortgage Redemption Insurance. So aside po dun sa fire insurance, no, meron din po tayong tinatawag na MRI na in case of death nung member or total disability, pwede pong ma-fully paid yung ating housing loan basta updated, no, yung inyong amortization ng bahay. Okay? At additional na rin sa ating housing loan, kung mag-a-avail po kayo, pwede na rin isama yung solar panel. Yes. Syempre, Under to ng home improvement. No? Diba nga, dahil sa globalization, global warming actually, no? Correct na yung sinabi ko, yung global warming na nararanasan natin ngayon, go green na tayo. Yes. So kailangan meron na rin tayong mga eco-friendly, no, na pamamaraan. Pwede na rin po nating isabay sa ating housing loan or additional loan yung solar panel. Yes. Ayan, para tipid sa kuryente, eco-friendly pa. Alright. So nakatulong tayo sa kalikasan. Nakatulong tayo sa kalikasan, Okay, so, at nakabawas tayo sa konsumo, no, ng elektrisidad. Yes. So additional partner, kapag pag nag-housing loan ho kayo sa Pag-ibig Fund, yung monthly amortization na mangyayari natin dito, may kasama na siyang monthly contribution. So sa pamamagitan ho ng housing loan, madadagdagan rin ho yung ipon natin sa Pag-ibig Fund. Ang kagandahan nito, nakabili ka na ng property, nakapagpundar ka na ng sarili mong bahay at lupa, nadagdagan pa yung ipon mo. So dual benefits yun na ibigay ng housing loan programs natin. Kasi saan pa ba tayo babagsak? Doon pa rin sa savings natin. Yes. Dapat may bahay ka na, may ipon ka pa. Yes. Take note lang mga kapatid na OFW, no. Ang Pag-ibig ay savings account. So magamit o hindi natin sa housing loan yung Pag-ibig Fund, lahat ho ng pera natin mawi-withdraw pa rin ho natin lump sum and then tax free po. Tax free. At additional din na sa interest rates, mas pinababa po yung interest rates natin. Dati 6.79, ngayon po 6.5% na lang. Yung ating minimum na interest rates, from 6.5% to 10% na lang yung ating interest rates. At ito ay payable hanggang 30 years. Hanggang 30 years pa rin po. So yung loan term natin, kayo po mamimili, no, kung ilang years nyo siya gustong bayaran. Pero dapat ma-fully paid nyo siya bago kayo mag 70 years old. Yes. So depende rin po sa edad, no. For example, kung si borrower is 40 years old, so 70 minus 40, 30. So meron siyang up to 30 years to pay ng kanyang amortization. Kung 50 years old si member, 70 minus 50, 20. At kung 60, pwede pa rin pong mag-avail ng housing loan si member kahit 60 or 65 years old si member. So hanggang 65 years old po. Hanggang 65 years old po, pero 5 years to pay na lang yung kanyang amortization. Yun. Pero dapat meron na rin siyang medical certificate. Oo. Na so kailangan na natin ipipresenta yan. kapag si member is 60 years old na pataas. Okay? So, may additional po ba tayo para sa housing loans? Yan. So, nasabi naman na natin lahat pagdating sa housing loan. So, yun lamang, additional na lang natin. Sa housing loan ng Pag-ibig Fund, residential lamang po, no, inuulit natin. Residential yung pwedeng i-loan dito. Usually kasi partner, sa POEA, kapag nandun ako, karamihan na nag-i-inquire sa akin regarding sa housing loan. Usually, ang tinatanong nila kung pwedeng paupahan, pwedeng patayuan ng tindahan. So, mga kapatid na OFW, residential unit po, yung pinag-uusapan ho natin sa Pag-ibig Fund. Okay? So, to give you an idea din, no, kung magkano ba yung pwede nating monthly amortization sa bahay, sa 1 million, pwedeng ang monthly nyo lang dyan is 6,000. Sa 3 million, 18,000 yung monthly amortization. At sa 6 million, 37,000. Okay. Ayan po yung, para may idea po sila. At yung payment centers natin, mas pinalawig, no? So, any branch po ng Pag-ibig Fund, pwede kayong maghulog ng inyong savings or payments ng inyong amortization. At meron na din po tayong mga partners na mga remittance centers. Pwede kayong mag-over the counter sa Metrobank,
Ayan, sige partner, ano pa ba Yeah. yung Pwede tayong magbayad ng ating mga contributions and amortization sa Bayad Center, kahit ano pong branch, piling branch ng Metrobank, Land Bank, and then sa mga SM payment facilities po na makikita natin sa supermarket, hypermarket, or department store. Remittance partner naman natin all over the world. Nandiyan po yung iRemit, yung iRemit, Pay Pilipinas, Ventaha, Asia United Bank, PNB, Metrobank. So lahat po sa overseas, yung partner remittance din ng iRemit sa Kabentaha, marami po yan. Skype Skype, meron din. Kaya Raji, dito sa Telemoney. Yan, Tapos through online, meron din tayo by the use of credit card. Credit card. Basta po yung card natin is Visa or Mastercard, kahit issued siya all over the world, maaari ho tayong magbayad through online. Punta lang po tayo sa www.pagibigfund.gov.ph. Click nyo lang po doon yung icon na e-services. Makikita nyo po doon yung icon na online payment facility. So lahat po ng concerns regarding Pag-ibig Fund, regarding housing loan, regarding po sa mga benepisyo at programa ng Pag-ibig Fund, lahat po ito, lima dinidiscuss po namin ng partner ko dito. Makikita po natin siya sa website. Kung kayo po ay hindi makalabas ng bahay at ayaw nyo talagang lumabas ng bahay. Yes, so ang convenient lang para sa inyo is yung World Wide Web. So pwede nyo bisitahin tayo sa www.pagibigfund.gov.ph. At kung kayo ay Globe user, no, pwede rin kayo mag-payment through mobile, through the convenience of your own phone, no? Gamit niyo po yung Globe GCash. Kung ayaw niyo talaga lumabas ng bahay, mas convenient na mas yung conveniente, mga paraan. syempre. Ayaw niyo na ma-traffic, ma-stuck sa traffic, ayan yung number one problema natin talaga, yung traffic. Gusto niyo nasa loob na lang kayo ng bahay. Yun po, pwede kayo mag-online or through phone, no, yung Globe GCash. So marami pong payment facilities na pwede nating puntahan or lapitan para po makapag-start kayo ng inyong savings or makapagbayad po ng inyong amortization sa Pag-ibig Fund. Alright. So yun po yung ating mga programa, no, Provident Saving System and Housing Program po or Home Lending Program ng Pag-ibig Fund. At aside po doon, dahil nga po mas gusto namin, no, na mas mapalapit kami sa lahat ng miyembro ng Pag-ibig Fund, ay gumagawa po kami ng mga paraan para mas may pakalat pa natin at mapaalam po sa inyo yung mga benepisyo natin bilang isang Pag-ibig member. So isa po dyan ay yung paglikha po ng ating mga senior management ng programa, no, para sa araw-araw kasama nyo kami. Ito po yung tinatawag namin na Pag-ibig loyalty card. Ayan. Kasi kailan lang ba natin naalala, no, si Pag-ibig Fund? Ito po, yung Pag-ibig. Hindi po ganyang kalaki, ha. Yung ating Pag-ibig ID. Yan, yung hawak ni Aljon. Ayan, yan po yung tinatawag natin na Pag-ibig loyalty card. Kasi nga naman, member, kailan lang ba tayo lumalapit, no, kapag ikaw ay membro ng Pag-ibig Fund sa Pag-ibig Fund sa opisina? Kailan nyo lang ba kami nakikita or nararamdaman? Siyempre, una, andyan yung magpaparegister ka. Siyempre, bago kang empleyado, gusto mong kasama sa benefits mo bilang isang empleyado, yung SSS, PhilHealth, at andyan yung Pag-ibig Fund. So, una, siyempre, yung membership registration, yun yung una mong gagawin. So, tapos na. Nakapag-register ka na, dinididakan ka na ng employer mo, tapos kailan ka ulit lalapit sa Pag-ibig Fund? Maybe after 2 years. Siyempre, kung gusto mo nang mag-loan. Yes. No? So, after 2 years na ulit. Multipurpose loan, calamity loan, or housing loan, doon ka na lang ulit pupunta after 2 years sa Pag-ibig Fund. So, kailan ulit yung susunod mong punta or bisita sa Pag-ibig Fund? Maybe after 2 years ulit, pagka magre-renew ka ng inyong multipurpose loan, at kung may housing loan ka, wala ka nang kailangan sa Pag-ibig Fund, syempre after 30 years na, no? Kapag na fully paid mo na yung inyong amortization, no, sa housing loan, at kung magwi-withdraw ka na ng inyong savings at age of 60. Yes. So sobrang tagal na, no, bago ka ulit lumapit. So napakadalang, no, na pagbisita sa Pag-ibig Fund. Ang gusto po ng Pag-ibig Fund, araw-araw maramdaman nyo kami. Kaya po nilikha namin ang ating Pag-ibig
loyalty card na tinatawag. So, Aljon, ano ba yung pag-ibig loyalty card? Okay, so sa madaling sabi, ang loyalty card, ito po ay considered na discount card. So multi-purpose card po ang loyalty card sapagkat maaari natin siyang gamitin as transaction card at the same time discount card sa mga participating companies or merchants na nakisali ho or nakilahok dito po sa ating loyalty card. Okay? So halimbawa sa generic pharmacy, sa medication, ang generic pharmacy ay nagbigay na hanggang 50% na discount sa kanilang mga produkto. Kasama rin ho dyan ang Petron. Kung kayo po ay gumagamit ng gasol or ng tangke ng gas, 10 pesos per tank po yung ibinibigay na discount ng Petron natin. Kung kayo naman po ay may kamag-anak, pamangkin or anak na nag-aaral sa informatics, STI or sa Letran, hanggang 50% po yung discount sa tuition fees. For example, sa Letran, alma mater ko yan. Ayan, taga-Letran si Sir. Alma mater ko yan. Colegio de San Juan de Letran, nagbibigay po yan ng up to 20% discount sa 20% tuition fees. No? So, napakalaking bagay yon, no? Sa binabayaran yung matrikula sa mga anak nyo na nasa kolehiyo. Yes. So, ibig sabihin po, transferable po yung ating card sa ating mga anak na magka-college. Ayan. Hindi po dun sa member. Sa anak nyo, pwede nyo pong ipagamit yon yung inyong loyalty card. Okay? Para So, so ano pa ba yung iba nating discount and rewards card po? Discount and reward cards po itong ating loyalty card. Ayan. So, karamihan po ng merchants natin ay nagpa-fall under ng hotel and restaurants, sa mga resorts po, medication. Kung kayo po ay mahilig... Health clinics, no? Meron clinics, health clinics. O kaya kung mahilig silang magpa-salon, andyan din ang David Salon. Kung gusto nyo magpagwapo, magpaganda, no? Mayroon tayong David Salon na nagbibigay din ng up to 10% discount. Yes. Kaya magpa-diamond peel, no? ng inyong mga mukha, magpa-facial. Yung Derm Care Clinic, nagbibigay ng up to 50% discount sa kanilang mga services. Okay. Additional sa medication, kahit anong butika, basta meron silang tindang Pfizer. Yes, Pfizer. Brand na Pfizer. Nagbigay rin ho ng discount yung Pfizer. Meron ding discount, up to 50% discount no, sa hypertension. Basta gawa po ng Pfizer, may discounts po yan. Opo. Sa TGP, no? TGP. The generics pharmacy, lahat po ng gamot sa the generics pharmacy, may nagbibigay po sila ng discounts. Yan. Kung mahilig kayo mag-travel, nandiyan din po ang To Go. Hanggang 20% po yung discount dyan sa kanila. At kung kayo po ay mahilig kumain sa mga restaurants, andyan po yung sikat na Jerry's Grill. So maraming restaurants din tayong partners. So, national po yon, no? National partners po natin. And then partner, as far as I know, eventually, sasali na rin, magiging merchant na rin natin dito yung Jollibee. Si Aling Puring, yung Pure Gold, meron na po. Pwede nyo na po kayo pumunta mag-grocery. Yes. Sa Pure Gold, may reward points po kayo matatanggap po sa kanila. At sa ating mga OFWs na nagre-remit ng kanilang mga padala dito sa Pilipinas, pwede kayong pumunta sa iRemit, bibigyan kayo hanggang 25% discount sa kanilang remittance charge. Ayan. So napakaraming merchants, no, hindi namin mabanggit lahat. Marami pa. And counting, ano? Counting siya. So, marami po. Padagdag ng padagdag. Marami yan. Marami so para remittance partners or merchant partners namin na pwede nyong ipakita lang yung inyong loyalty card, bibigyan na kayo ng inyong ng discount and reward points. Yes. Okay? Yung mga merchants natin, partner, makikita rin nila yan sa website sa natin. Website, kompleto nandun lahat. Pati brochure. Kapag natanggap nyo po yung inyong ID, may brochure po kayong or booklet na makukuha. Nandun po lahat ng merchant partners po natin. So, loyalty card, 100 pesos lang. Yes, 100 para magpa-member. pesos. Lifetime nyo na po siyang magagamit. Okay, yung 100 pesos pay siya sa card kasi ang gumagawa nito all cards, no? All cards. Pero yung bayad mismong lang sa card 'yon. Rewards natin walang bayad yan, free lang po, no? Okay. So pwede natin tong ma-avail sa any branch ng Pag-ibig nationwide. Nationwide po. Apo. Sa OFW Center sa Makati and then sa satellite office natin sa POE kapag kayo po ay OFW. Okay. Personal po dapat, no, ang pagpunta sa mga branches po namin kasi mayroon siyang data capturing na tinatawag, tapos yung electronic din yung signature, at eventually siguro kasi para rin siyang ATM, inaasikaso or pinoproseso na rin po para kung sakaling magpapal kayo ng multipurpose loan, dito na rin po sa papasok. Alright.
Okay? So hindi lang siya loyalty card, maaari rin natin siyang tawagin na Multi-purpose card Oo. na sa Pag-ibig. Ipapasok So, dyan, any no? transaction sa Pag-ibig Fund, ito lang po ang gagamitin Loyalty natin. card. So, magandang ID siya, actually. No, compared doon sa luma natin na pinamimigay na ID. Sa halagang 100 pesos, ano ba yung 100 pesos? Kung ganun karami, no, yung mga discounts and rewards points na makukuha nyo, no? Tsaka ang kagandahan dyan, partner, hindi yan nire-renew. Oo, hindi Lifetime na. yan, Lifetime po lifetime. yan. Lifetime na. Mm. Okay? Magkakaroon lang ng another payment kapag nawala nyo or Wala nasira nyo. yung card. Dun So, lang. Yan, dun lang. Pero wala nang renew. Wala nang renewal po yan. Basta buhay yung card nyo, pwede nyo pong magamit yan kahit saan. Okay. At syempre, no, bilang pagpapatuloy, kung saan po, kasi partner, noong 2013 and 2014, nagkaroon po tayo ng raffle draw. Okay. Ito po yung OFW member dagdag ipon raffle promo. At ngayong 2015, inuulit po namin dahil nakita natin na successful yung nangyaring raffle draw ng mga nakaraang taon. Ngayon po, sa ikatlong pagkakataon, gaganapin po ang ating tinatawag na OFW member dagdag ipon raffle promo part 3. Okay, so part 3. Ibig sabihin pangatlong taon Pangatlong na. taon yan na. Para po doon sa mga hindi nakasali nung 2013 and 2014, ito na po yung inyong pagkakataon para mag-join at baka sakaling manalo din ng $10,000 US dollars. Okay, so yung grand prize natin, Yun po ulitin yung lamang grand prize natin, natin. $10,000 US po. dollars. Nagkataon din, no, na parehong taga Dubai yung nanalo nung 2013 ng grand prize at nung 2014 ng grand prize na parehas na $10,000 US dollars. Parehas lang OFW from Dubai. Oo. Parehas lalaki. Parehas lalaki. So, ngayon kaya, Oo. saang bansa naman kaya mananalo ng ating grand prize na $10,000 US dollars? Pero bago po yung ating $10,000 na grand prize, paano ba tayo pwedeng mag-join ng ating OFW raffle promo program? Ayan. John, paano ba? Alright, so kapag si member po ay nakapaghulog ng 600 pesos na contribution from June to December 2015, automatic magkakaroon po siya ng isang one raffle entry. Okay? So, yung 600 pesos po, regardless kung ilang buwan nyo po yan ipapasok or kung mas mataas po sa 600 yung ihulog nyo per receipt. Per receipt. So, single transaction, basta minimum is 600 pesos, one raffle entry agad yan, automatic. Yes. Halimbawa, nakahulog kayo ng 1,200 for, halimbawa, 1 year yun. Oo, 1 year. So, 100 meron pesos per month niya. Meron kang dalawang raffle entry. Okay? So, yun. So, kung 3,000 naman, yung hinulog nyo, single transaction, automatic yun. Meron kayong 5 raffle tickets at plus 1 na bonus raffle entry. So meron kayong total na 6 raffle tickets. Pwede na kayong mag-join sa ating raffle promo. Okay? So, ang first preliminary draw po natin is dapat sa September 25 pero na-move po siya para magbigay daan po tayo sa mga kababayan nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha. Yes. No? Minove po natin siya. So, holiday po yung September 25 kasi naka-flash po sa ating mga website is September 25. So, mamumove po siya this coming September 28. Okay. 2015. So, doon po na gaganapin yung ating preliminary draw, rather. Okay? Alright. At ang grand draw naman po natin ay gaganapin sa January 22, 2016. So, John, paano ba sumali or paano ba tayo mag-join sa ating raffle promo? Alright. Kasi kung yung member ay interesado, no, na mag-join, ano ba yung steps? Usually kasi partner, kapag tayo ay nag-remit ng hulog natin sa mga branches ng Pag-ibig or sa mga Pag-ibig desk natin sa ibang bansa, meron na kasi tayong officer doon na automatic nagre-register through online para sa mga miyembro natin. Pero if in case na kayo po ay nag-online payment o kaya naman hindi kayo na-register ng officer natin at alam nyo naman na meron tayong raffle entry, maaari naman ho nating gawin yung pag-join sa raffle
natin sa Dagdag Ipon Raffle promo through online or sa Online website sa natin. website. So magla-login lang sila sa www.pagibigfund.gov.ph. Hanapin lang nila doon yung icon na Filipinos working abroad. yan. Pagka-click click nyo lang nila po yun. noon, meron doon logo ng raffle natin, yung Dagdag Join the Ipon. raffle na Yes, nakalagay. click lang natin yon, then may form lang na fill upan. Mhm. Ilalagay nyo lang doon yung account number nyo sa Pag-ibig Fund. So kung basic info lang, partner. Basic info no? lang. Basic info lang. So, pag nailagay na kasi nila- kailangan din naman updated din yung information nyo bago rin kayo Ayan. So magpa-join, no? FYI, dapat updated yung account natin. Yung no? information nyo. Oo. So kapag nailagay na natin yung mga basic infos natin, meron namang button doon sa pinakamaba na i-join na natin yung ating account, no? FYI din, kailangan maging specific tayo sa email address natin tsaka sa contact details kasi as OFWs, ino-notify namin kayo through text, call or email kapag Emails. kayo yung mapalad na nanalo. At the same time, yung mga raffle entry natin, i-approve nyo yan sa email address ninyo. So dapat tama yung spelling ng email address para talagang mai-send namin sa inyo yung mga raffle entry. Okay? Yun. So, simpleng lang, no? Na paraan, no? Online Para ka lang. nag-Facebook. So, yung mga raffle tickets din natin are electronically drawn. No? Yung inyong mga entry. So, meron din tayong mga taga-COA, internal and external auditors na mag-witness ng ating raffle draw or preliminary draw sa September 28. So, simpleng steps lang po. Mag-log on lang po sa www.pagibigfund.gov.ph at mag-join the raffle. Mababasa nyo na rin po doon yung mechanics sa ating raffle promo. Minimum po is 600 pesos. Meron na kayong 1 raffle entry. At ang mga prizes sa preliminary draw, meron po tayong round trip airline tickets. No? Kung gusto nyo magbakasyon dito sa Pilipinas, nandiyan kayo, pwede Sagot yun na yung natin. i-avail yun. Balikan po yun, hindi po yun one-way ticket Sagot na natin lang. yung pag-uwi at Round pagbalik trip nila. po yun. Abroad, At meron din tayong iPhone 6 and MacBook Air na ipamimigay para sa ating preliminary draw. At sa grand draw, yun nga, yung $10,000 na grand prize natin para sa pinakamapalad na mananalo Alright. sa raffle draw na yan. So, kahit hindi kayo nabunot, partner, no, sa preliminary draw, yung entry nyo, qualified pa rin yun para sa grand draw. Okay. Oo. So, huwag tayo mawalan ng Huwag pag-asa. kayo mawawalan ng pag-asa. Basta kayo po ay naghulog no, simula June 1, 2015 hanggang December, lahat po ng inyong hulog, may katumbas po yon na raffle entries. At pwede po yun mabola or sumali kayo sa preliminary at grand draw. Alright. So, ang So, pinaka-technique dito, partner, no, kung mas malaki yung hulog mo per Oo, month, kung mas marami, mas marami yung chance mas mo na marami chance manalo no, ng sa $10,000 ating- no? Oo. So, napakagandang programa ng Pag-ibig Fund. So, isa lamang siya sa mga ibinibigay natin sa ating mga mahal na OFW na sa ganun, mas dagdagan pa ho natin yung hulog natin sa Pag-ibig Fund. So, kaya nga siya tinawag na Dagdag Ipon Raffle Promo, partner. Para mas ma-push kayo or mas ganahan ho kayo na maghulog ng mas malaki. Mas malaki. Dahil mas maraming benepisyo yung maaari nating ma-avail or ma-entitled tayo sa mas matataas na loan. And then sa mga pwede nating ma-withdraw pagdating ng tamang panahon. Saka mas malaki, no, yung return of investment nyo kapag ka mas malaki yung inyong sinave sa Pag-ibig Fund. Yung dividend earnings po natin, mas malaki. Yes, partner, Yung imagine no, savings. nag-save ka lang. Nanalo ka pa. Nanalo ka pa. Oo, no? so ano pa Additional natin natin? benefits. Join na. Okay? Yes. So, yun po, yung sa ating Dagdag Ipon, OFW member Dagdag Ipon Raffle Promo Part 3. Muli po, ini-invite po namin kayo na sumali at maging bahagi ng programang ito para kung sakali man no, palarin, kayo na po ang aming susunod na big winner ng Yes. ating raffle draw. So muli sa September 28 po yung ating preliminary draw at January 22 naman yung ating grand draw. Alright. Okay. So ito po yung pinagmamalaki naming award-winning na So Dagdag yung mga Ipon Raffle Promo. nanalo, ipa-flash po namin yan sa aming mga websites. Papakita po namin yan. At ma-check niyo po yan no, after September 28. Tapos ipapost din namin siya
sa ating mga overseas posts abroad. Alright. Okay. So, aside po doon, meron po tayong programa ngayon, yung POP Balik 65. No, ito, huling ano na lang po to, paalala na lang sa ating mga members, no? Ibang members na mga old ones. Alright. Young ones actually. Young ones. Mga young ones natin before na at age of 65 years old, baka hindi nyo pa nakiklaim o baka hindi nyo alam na pwede nyo nang i-claim or withdraw yung inyong mga savings sa Pag-ibig Fund. Lapit lang po kayo, any Pag-ibig branch para i-withdraw na po yung inyong mga savings. At age of 65 years old, mandatory na yan Yes. na pwede nyo nang i-withdraw yan. Lalo Additional na, pa partner yung tinatawag nating balik POP savings. balik POP No, ito savings. naman kung kayo ay matagal ng OFW at nagpa-member kayo dati sa tinatawag nating voluntary account. accounts. Ito po yung POP account. Kung matatandaan ninyo, meron ho tayong passbook na kulay blue. Mm. So, yung duration po ng hulog natin mula 1992 hanggang December 30, 2009, lahat po yan subject for withdrawal kasi ito po ay matured na. Matured na. Okay? So, mandatory account na po yung ginagamit natin. Don't worry kung kayo po ay hindi pa po nakakabalik ng Pilipinas at nakakapag-update ng account ninyo. Yung mga merong account po ng voluntary account, it's either dollar or peso account, automatic po natin silang inisyuan ng mandatory account no? Para maipagpatuloy nila yung kanilang hulog hanggang sila ay mag 60 years old or 65 years old. Okay. So, yan po. Sana po ay naliwanagan kayo o kaya nabigyan namin kayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa inyong Pag-ibig Fund, yung benepisyo at programa na mahalaga sa atin bilang isang miyembro. Opo. Okay. So sa mga iba pang katanungan or programa ng Pag-ibig Fund, huwag po kayong mahiya na lumapit sa aming mga overseas desk. So meron kami sa Asia Pacific, sa Europe, sa Middle East at yung ngayon po sa North America or any Pag-ibig branches sa buong Pilipinas. Okay? Or kaya sa website namin www.pagibigfund.gov.ph or sa hotline ng Pag-ibig Fund 724-4244 sa iba pa niyong mga katanungan. At Alright. muli po, lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po muli si Jun Miguel at ang partner ko pong si Alright, so ako po muli si Aljon. Kapag kayo po ay mapapapunta sa POEA, may Pag-ibig office ho tayo dyan. Huwag ho kayong mahiyang pumasok sa ating office. Maaari ho kayo makipag-ugnayan sa aming mga information officer doon para kayo po ay mabigyan ng magandang serbisyo. Ganon din po sa head office natin sa OFW Center dito po sa May Makati. Okay, so ako po si Aljon at ito po ang aking partner. Okay, so kami po ay information officers ng Pag-ibig Fund na lubos na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At lagi po nating tatandaan na sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko.